Danilo Fausto, presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Mr. Fausto, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Melo, at sa iyong mga taga-subaybay. Thank Opo. you again for having me. Opo, sinusubaybayan ko yung statement ng Philippine Exporters Confederation kahapon. Mukhang itong trade disruption na ito dahil dito sa tensyon sa Middle East makakaapekto po sa atin. Sa larangan po ng agrikultura, nag-i-import tayo at nag-export din naman tayo, Mr. Fausto. Ano po ang magiging epekto nito? Ay, talagang maapektuhan tayo dahil yung especially mga fruits natin, yung banana, mango, pineapple, yan ang mga tatamaan. Malaking export natin, especially UAE, UAE, nasa almost $400 million ang export natin din. Ang malaking problema, yung mga fertilizer natin, yung inorganic fertilizer na byproduct ng oil. Oo. Tapos yung gamit natin sa bukid, yung diesel na yung mga traktora natin, yung mga panlab preparation, sa harvesting, everything, irrigation, mga gamit ka ng bomba. Apektado lahat ang inputs natin. So we are expecting medyo tataas talaga yung input at mahirapan tayo sa export. Opo. Yung import naman natin sa kanila, yung wheat at saka feeds, apektado yan sa tataas ang presyo ng mga pagkain ng manok at baboy. Oo. Nako, Diyos ko po. Oo. Yung ating, nabanggit mo yung export natin, meron tayong mga prutas doon. Sa UAE yun, mga Sa Middle East, yung lahat ng tinamaan ng yung mga bansa na yun, lahat yun, meron tayo doon? Meron tayo transaction doon Oo. Especially mga banana, pineapple natin, mga mango. So yan, natin. May iba pa tayong pwedeng pagdalhan doon habang may gulo doon, Mr. Fausto? Of course, meron naman tayo sa yung pang market natin, kailangan mapabawasan ka dahil as far as food ko naman, secured naman tayo dito dahil kumpleto naman tayo ng pagkain dito. Tataas nga lang ang mga inputs natin. So, may corresponding taas din ang presyo ng mga agricultural products natin pagdating sa merkado. Lalo yung sinasabi niyong fertilizer. Oo, yung urea, napakalaki ng gamit natin yan. Oo. Nitrogen base, kasi yung inorganic natin, they are byproduct ng oil. So yun. Di ba nung nagkaroon ng gera yung Ukraine at saka Russia, problema din natin yung pagtaas, di ba? Yung fertilizer din mas mabigat ito dahil dyan halos nanggagaling yung ating mga products, especially yung mga fertilizer products natin. Mas malaki. Wala ba tayong bang pinagkukunan yan, kundi yan lang lugar na yan, Mr. Meron Fausto? siguro Amerika at saka ibang lugar, but marami ang source yan. So tataas siguro ng konti at huwag naman sana masyado. Sabi na, pagdating ng ngayon, nagkami ka na ng palay, papasok na naman ngayon na pagtatanim ng gulay. Bago magtanim uli ng palay sa tag-ulan, yan ang tatamaan. Yung mga land preparation, mga traktora mo, hand tractor, lahat ng pang-harvest mo, petrolyo, irrigation, yung bomba sa mga irrigation pumps, dahil kailangan lahat ng ng fuel petrolyo. Teka, yun yung direktang tama sa atin dahil nandun yung gulo sa Middle East. Pero yung bigas natin, di naman nagagaling sa kanila doon, dito sa mas kalapit natin bansa. We are okay on rice. Ang tatamaan sa atin, mostly yung mga wheat at saka feeds. Yung pagkain ng poultry and livestock. Pero kung bigas, meron ding epekto yan dahil dun sa logistics cost. Tataas din ang presyo ng... Yes, of course. Yung ating supply chain, yung mga deliveries, shipping costs, yung mga shipping costs mo, taas yan. Yan. At saka yung palitan ng piso sa dolyar, pwede rin makaapekto yan. Yes, you will need more dollars. Yes, tumaas na nga Tumaas na nga bumaba na ng almost 57. Makita ng 58, pataas na. Oo. Magkakaroon tayo. So, ang central bank, we expect na medyo
hold muna yung mga reduction ng kanilang interest rates, no? Mm-mm. Baka nga mag-rethink yan at itaas uli eh. Nagbaba na nga ng 25 basis points. Maganda yun, pero baka ibalik eh. Oo. Maliban pala dyan sa sinasabi nyo, yung shipping rates na yan, pati pala insurance premium ng ating mga ne-export, ano, Mr. Fausto, baka daw magtaas din, sabi ng Philippine Exporters Confederation. Dahil dun, If the destination is in the Middle East, oo, baka. Pero kung dito naman siguro within Asia, Pacific region, oo, baka ayos pa tayo. Iba naman siya, sasamantala na lang siguro yan. But we do not expect that they should change the rates dahil din sila. oo. Hindi naman na-strain yung kanilang shipment. Eh. Oo, tsaka mas malayo, kung halimbawa hindi ka naman dadaan diyan sa Strait of Hormuz, saka dadaan, mas malayo daw yung mas malayo yung transit times, mas magastos, Mr. Fausto. Oo. Well, if our transaction is in the Asia Pacific, ASEAN, yung ganyan, Walang problema. Kita sa insurance. Oo. Pero sa Middle East, definitely, it's risky. So therefore, higher the risk, higher the premium. Kung meron si kung may bibiyahe, no? Oo. So hindi lang sa larangan nyo sa agrikultura, yung mga export ninyo, import, ganyan, pati daw may iba pang mga electronics, mga garments, etc., apektado rin. Lahat. Wow. Everything that goes from the Middle East, apektado definitely. Oo, dito Sila na makagalaw dyan. Eh. O dito naman sa atin, yung Meralco nagpasabi na. Anong epekto sa larangan ng agrikultura niyan, yung ating kuryente? Well, yung kuryente, some of the farm ako, ang gamit ko sa farm ko, electricity na eh. Oo. Napamura akong konti. Pero pagka well, we really have to go to the renewable energy, mga solar. Oh, yun. Solar. Tapos yung wind and also yung ating geothermal has to be accelerated. Ginagawa na natin nun yan eh. Dependent pa rin sa oil eh. Imported naman natin lagi yung oil na yan. Wala tayong masyado. So, except sa ASEAN, except Indonesia and Malaysia, lahat tayo apektado. We really need to go further on our geothermal, our wind power, and also solar. No? Oo. Kailangan yung alternative energy source. Nako. Wala tayong energy, wala tayong industry, wala tayong manufacturing, wala kang industry, wala kang food processing. Tatamaan lahat yan. Food processing plants. Tatamaan lahat yan. Nakakatakot yung sinasabi nyo, Mr. Fausto. Hindi naman. Wala lang. It's a natural result nung nangyayari dyan. Oo. Sana huwag tumagal dahil talagang everybody will suffer. Hindi lang naman tayo. Everyone will suffer. Di kung makikripol yung ating industry sector na yan, trabaho mawawala. Mr. Fausto. Definitely. OFWs nga natin. We have more than 1 million OFWs there in the Middle East. Eh. Oo. Karamihan na sa UAE at sa Saudi Arabia. Almost yung dalawang yan. Nasa 800,000 na yung mga OFWs natin dyan. Siyempre, tatamaan yung mga remittances. Pag tinamaan remittances, tatamaan yung consumption, consumers. Oo. Yan ang one. Maghahanap yan ng ano. We really have to go and look for other growth drivers ng ating economy that relying on OFW remittances and BPO. BPO, pinapalitan na ng AI. Yung ating industry should step up. I-upscale natin yung mga tao. Yung ating mga young workers. We have the youngest worker in the world. 24 years old ang ating average age. Yan ang i-upgrade natin ng ating education, training, technology. Yan ang bigyan talaga. Well, sa ngayon, dahil nagigera na, what we can do is, I hope we have enough buffer on our oil. No? Balita ko, nasa 40 days, no? 45 days.
Hindi, yung iba. chinecheck pa lang ng DOE kung totoo yung sinasabi ng mga oil Oo company. nga sabi nila. Oo. O sana nga hindi na ito tumagal. Yun lang naman nating panalangin dito, Mr. Oo. Fausto, dahil lahat tayo, Oo. sabi nyo nga, lahat tayo magsasuffer. Ang layo-layo natin, pero tsak na tsak, tatamaan din tayo dito. Sige. Oo. Salamat sa inyo. Magandang umaga, Mr. Alright. Fausto. Oo. Thank Maraming you. salamat, Melo, at magandang umaga. Opo, si Mr. Danilo Fausto, President, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated.